Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakay natin ngayon ay may listahan ka pa ba ng kasalanan? Ngayon po ang ating Bible verse ay tungkol sa Ephesians chapter 1 verse 7. At buksan po natin ang ating puso't isip sa mga nakasalita ng Diyos. Yung sabi dito na, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace. Ay sa Tagalog, sa Kanya mayroon tayong katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo ng kapatawaran ng ating mga kasalanan ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Teaching number 1, redemption summarizes the entire Bible. Sa simpleng salita, ang kwento ng Biblia mula sa Genesis hanggang Revelation ay umiikot sa plano ng Diyos sa tapusin ng tao mula sa kasalanan. Sa Old Testament, makikita natin ang mga paghahandog at ang pag-asa sa darating na tagapagligtas. Sa New Testament, natupad ito kay Jesus nang ibinigay niya ang kanyang dugo bilang kabayaran. Kaya masasabi natin na ang kabuoang mensahe ng Biblia ay isang kwento ng pag-ibig at pagtubos ng Diyos sa sangkatauhan. Teaching number 2, redemption shows the beauty of the cross. Pinakita ng pagtubos ang kagandahan ng krus. Kung tinitingnan natin ang krus, hindi lang ito simbolo ng kamatayan, kundi tanda ng sakripisyo at pag-ibig. Sa pamamagitan ng dugo ni Jesus, napatawad tayo at napalaya. Kaya ang krus ay hindi dapat katakutan, kundi pagpasalamat. Dahil doon pinakita ang saktulong kabutihan at grasya ng Diyos. Teaching number 3, redemption shapes us into Christ-like character. Ang pagtutubos ay umuhubog sa ating tungo sa pagkakristyano o Christ-like na character. Hindi natatapos ang pagtubos sa kapatawaran lamang. Kapag tinanggap natin si Kristo, unti-unti tayong binabago ng Espiritu Santo upang maging kawangis niya. Ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng pagbabago sa pag-iisip, damdamin at asal. Natututo tayong magmahal, magpatawad at magpakumbaba gaya ni Jesus. Application number 1, experience God's redemption. Mararanasan natin ang pagtubos ng Diyos. Dapat tanggapin natin sa puso na tinubos na tayo ni Jesus. Hindi na tayo alipin ng kasalanan, kaya pwede tayong mamuhay ng may kalayaan at kagalakan. Ang praktikal na aplikasyon nito ay paglapit sa Diyos araw-araw na panalangin at pagkakaroon ng tiwala na pinatawad na tayo. Application number 2, extend the same redeeming grace to others. Kung naranasan natin ang grasya ng Diyos, huwag natin itong sarilihin. Pwede natin itong ipakita sa pamamagitan ng pagpapatawad sa mga nagkasala sa atin, pagtulong sa nangangailangan at pagbabahagi ng mabuting balita sa iba. Application number 3, erase your record book of sins. Hindi ibig sabihin na literal na binubura natin ito, kundi sinusuko natin sa Diyos ang lahat ng ating pagkakamali at tinatanggap ang kanyang kapatawaran. Kapag ginawa natin ito, hindi na natin kailangan mabuhay sa guilty o hiya dahil binura na ng dugo ni Kristo ang ating mga kasalanan. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.